Tumutulong ito sa pagbuo ng kabihasnan sa kapuluan at sa pag-uugnay ng mga pamayanan sa pamamagitan ng paglalayag. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, sa pilitang pinagsama ang mga pamayanan sa mga pueblo. Dahil dito, kinailangan ng iba't ibang makabagong paraan ng pagkuha at pamamahagi ng malinis na tubig upang punan ang pangangailangan ng mga tao. Umasa ang mga tao sa mga agwador na binayaran upang maghatid ng tubig Agwador, mula no? sa mga malilinis na batas. Panyalasalan tayo, di ba? Agwador. Nagtipon din ang ilang mga kabahayan ng tubig ulan at ang ilan naman ay may kanya-kanyang balon. Upang linisin ang naging tubig, ito ay pinaguluan ng Yan sila. ang kaya, no? Taas na. Sa Maynila, kabisera ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang naging pangunahing pinagkunan ng tubig ay ang Ilog Pasig. Sa pagdami ng mga tao sa lungsod, tumaas ang pangangailangan ng malinis na tubig. Pinalugha pa ang suliraning ito ng polusyon sa ilog at ang paglaganap ng mga sakit tulad ng kolera. Masyadong mahal ang presyo ng tubig para sa mga mahihirap. Kadalasan, napipilitan silang gumamit ng anuman ang mayroon. Dati ganun pa sa ano, no? Ilog Pasig talaga, no? Ngayon, hindi ka na Nagdulot ito ng ibang problema sa kalahunan. mga kalabaw, oh. Ito ang suliraning hinangad na lutasin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Matapos ang ilang mga pag-aaral, sinimulang itayo ang isang malawakang sistema ng patubigan noong 1878. Sino kaya nagplano niya? Nga ba, oh? Dinisenyo ito ni Genaro Palacios na kilala rin Pero, sa pagdidisenyo Yung pala ng nagdisenyo, simbahan Inhinyero sa Quiapo, Palacios. Maynila. Ayun. Ang kataming-taming bakal na simbahan. Ayun, pati to, San Sebastian, no? Okay, okay. Yan ang unang baka na si ba? Bakal yan. Oh. Tibay niya. Parang, mo, inatuloy ka ng pintura niya. Ng tubig ang ilog San Mateo dahil sa ganda ng kalidad nito. Hinigop ang tubig mula sa santulan papunta sa imbakan ng tubig sa San Juan del Monte. San Juan del Monte. Tinawag ang imbakan na ito bilang El Deposito. Ito na yun. Ito ang pinatitirikan natin, ah. Si Palacios mismo ang pumili ng buo kung saan itinayo ang El Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akmaan itong layo mula sa Santolan at Maynila. Kinailangan din sapat ang taas ng lugar upang mapadalo ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang Tagal fountain. din. Kabilang na rito ang espesyal Ano ba, ano kasi ang fountain, ipinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo y Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan. Mga Pinoy din yung mga ano yan, construction worker. Bilang sistemang patubigan ng Maynila noon, mahalaga ang papel na ginampanan ng patubigang Carriedo at Ano? El Deposito sa kasaysayan ng bansa. Sa panahon ng himagsikan, sinikap ng mga revolusyonaryo na makontrol ito na kanilang naisakatuparan noong 1898. Sa kalaunan ay ginamit ang El Deposito ng mga Amerikano, Hapon at Pilipino mismo bilang kampong militar, ospital para sa mga may tuberculosis at imbakan ng armas. Ngayon, ang pook ng El Deposito ay isa ng labanan pang-alaala sa mga Ayun, jogging nga natin. upang makamit ang kalayaan. Ganda rin pala sa aerial view, no? Kung meron kang drone, no? Ganda Ang nga. imbakan naman Pero sa dati ilalim ano? ng lupa ay nilinis ng pambansang komisyon nilinis na. Pilipinas at binuksan sa publiko upang ipaalala ang halaga ng tubig at ang mahalaga nitong papel sa kasaysayan ng ating bansa. Okay.